Myrna's point of view. Hi! Nakangiting sambit ng isang lalaki na lumapit sa akin. Hindi ko napigilan ang aking pagkagulat dahil ngayon lang naman may lumapit sa akin dito sa opisina. Kadalasan ay parang hindi ako napapansin dito at mas pabor naman sa akin yon. Hello? Aligagang sambit ko. Hindi ako sanay na may katrabaho akong kumakausap sa akin. Ako nga pala si Calvin. Pakilala niya pa. Pilit akong ngumitit bahagyang tumingin sa kanya. Ako naman si Myrna. Saad ko. Nice to meet you. Anya sabay ngiti. Hindi ko napigilang mapatitig sa kanya. Nang mabalik ako sa ulirat, ay agad rin akong nag-iwas ng tingin. Hindi ko alam kung napapansin niya ang pagtitig ko sa kanya o hindi. Pero kakaibang kabang nararamdaman ko ngayon. Halos magkarambola na ang dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Nice to meet you rin. Hindi mapakaling sabi ko naman. Matagal ka na ba rito? Ngayon lang kita nakita. Nagtatakang tanong niya. Pinilit ko ang aking sarili na ikalma. Sa kabila ng kabang nararamdaman ko ay pinilit kong umiti kay Calvin nang muli akong tumingin sa kanya. Hindi ko maitatangging gwapo siya at ngayong malapit ang mukha niya sa akin ay kitang-kita ko yon. 3 months na po, sagot ko. Really? Bakit ngayon lang kita nakita? Hindi makapaniwalang saad niya. Hindi na ako nagtaka o nagulat sa tanong niya. Katulad ng sinabi ko, parang hindi ako napapansin sa opisina namin. Pabor nga sa akin yun dahil ayoko rin namang makihalubilo sa kahit na sino. Hi sir, magsisimula na po ang meeting nyo. Sambit ng isang babae na batid kong sekretarya ni Calvin. Okay sige, susunod na lang ako. Sagot naman ng binata bago muling humarap sa akin. See you around, Myrna. Nakangiting sambit niya. Napamaang na lamang ako nang magsimula na siyang maglakad palayo. Nakahinga naman ako ng maluwag nang sa wakas ay umalis na siya. Ibinalik ko na lamang ang aking atensyon sa aking ginagawa. Ilang buwan na ako dito sa kumpanya na ito at nagpapasalamat ako dahil natanggap ako rito. Sa hirap ng buhay ngayon ay mahirap na ring makahanap ng trabaho. Mabuti na lamang at kahit papano, nakapasok ako rito. Hoy, Myrna! Biglang tawag sa akin ng isa kong katrabaho. Pakitapos mo na nga to. Inis na utos niya pa sabay abot sa akin ng mga folders. Isa-isa kong tinignan ang laman ng mga folders. At agad akong napakunot ng noon nang makita ang mga nakasulat dito. Excuse me Angela, pero hindi na to kasali sa trabaho ko. Kaya hindi ko to magagawa. Sambit ko. Ano namang pakialam ko? Sundin mo na lang ang utos ko para hindi na tayo magkaproblema. Singhal naman niya sa akin sabay irap. Ginusto mong magtrabaho dito, di ba? Kaya panindigan mo yan. Dagdag na sabi niya pa. Pero hindi nga ito kasama sa trabaho ko. Pagmamatigas ko't agad na tumayo para lumapit sa kanya. Inabot ko sa kanya mga folders na tinitigan niya lang. Trabaho mo yan. Kaya wag mong iasa sa akin ang pagtapos dyan. Reklamo ko pa. Nagulat na lang ako nang hablutin niya mga folders mula sa mga kamay ko at itapon sa akin ang mga iyon. Huwag kang nagre-reklamo. Mas mataas ang posisyon ko sa'yo kaya susunod ka sa mga utos ko. Galit na singhal niya. Napakuyom na lamang ako ng kamao ko habang pilit pinipigilan ang galit ko. Ang mga ganitong tao ang siyang sumisira sa matino't mabait kong pagkatao. At hanggat maaari ay sinusubukan kong wag silang patulan dahil baka maapektuhan ang trabaho ko. Ano? Gagawin mo ba o hindi? Malakas na sigaw pa ni Angela. Sunod-sunod akong bumuntong hininga bago diretsyong tumitig sa kanya. Hindi ko gagawin ang hindi ko naman trabaho. Maghanap ka na lang ng ibang susunod sa'yo. Seryosong sabi ko bago muling naglakad pabalik sa pwesto ko. Ilang buwan ka pa lang rito, ang tapang-tapang mo na. Tignan na lang natin kung magtagal ka rito. Nagbabantang saad niya bago dali-daling naglakad paalis. Napapailing na lamang ako dahil sa inasta niya. Ito na ang 2 beses na ginawa yun ni Angela. Hindi ko maintindihan kung bakit paulit-ulit pa rin siyang lumalapit sa akin para utusan ako. Samantalang palagi ko naman siyang tinatanggihan.
Kung matatakot lang din ako ay sa boss na namin at hindi sa katulad niyang feeling boss lang. Bukod ron ako naman ang nasa tama at si Angela naman ang mali. Kaya wala akong dapat na ikabahala. Mabilis na lumipas ang oras at lunch break na. Medyo nalate ako dahil sinadya akong tapusin ang trabaho ko para bakante ang oras ko pagkatapos ng tanghali. Hey, we met again. Nakangiting saad ng isang pamilyar na lalaki. Agad akong napalingon para tignan kung sino yon. Ah, ikaw po pala Sir Calvin. Gulat na sambit ko. Mukhang late ka nang mag-lunch ah. Sita niya sabay tingin sa dala kong tray ng pagkain. May tinapos pa po ako sir eh. Nahihiyang sagot ko. Calvin na lang itawag mo sa akin. Giit niya. Kahit nagdadalawang isip ay napatango na lamang ako bilang tugon. Ngayon ko lang din nakita rito sa kumpanya si Calvin, kaya't hindi ko rin siya masyadong kilala. Nagulat na lamang ako nang bigla siyang mawala sa harap ko. Hindi na rin naman ako nag-abalang hanapin siya at mas minabuti na lamang na maghanap ng bakanting upuan at lamesa para makakain na. Hoy! Bakit ka nilalapitan ni Sir Calvin? Ha? Mataray na singhal ni Angela. Dahilan para mapatigil ako sa pagkain. Ano na naman bang problema mo? Kunot noong saad ko. Answer my question. Bakit ka nilapitan ni Sir Calvin? Inis na singhal niya. Abay malay ko. Bakit hindi siya ang tanungin mo? Sagot ko sa kanya. Kitang-kita ko ang inis sa mukha niya. Hinding-hindi ako magsasawang tignan ang mukhang yan. Dahil hinding-hindi rin ako titigil sa paglaban at pagsagot sa kanya. Binabalaan na kita ngayon pa lang ha. Layuan mo siya. Seryosong sambit niya. Bakit? Pag-aari mo ba siya? Kayo ba? O baka naman nag-iilusyon ka lang? Nakangising pa nga asar ko. Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Angela dahil sa inis. Pinigilan ko naman ang sarili kong matawa habang pinagmamasdan ang mukha niya. One wrong move, Myrna. Hindi ako magdadalawang isip na patulang ka. Nagbabantang sabi niya. Napangisi na lamang ako dahil sa sinabi niya. Anong gagawin mo? Siya ang kusang lumalapit sa akin eh. Saad ko. Eh di ikaw ang lumayo. Problema ba yon? Singhal niya. Bakit naman ako susunod sa'yo? Natatawang sambit ko. Hindi ko na natapos ang pagkain ko dahil nawala na ako ng gana. Agad akong tumayo at naglakad palayo. Naiwan si Angelang nakatulala habang galit na galit ang mukha. Tinaha ko naman ang daan pabalik sa pwesto ko. Kahit kanina pang tapos ang lunch break, ay wala akong pakialam. Wala na rin naman akong gagawin pagbalik ko sa pwesto ko eh, dahil kanino ko pang natapos yun. Myrna! Malakas na sigaw ni Calvin. Agad akong napalingon at nakita siyang tumatakbo palapit sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko habang pinagmamasdan ko siya. Bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ko at nakaramdam ako ng kakaibang init sa mukha ko. May kailangan ka? Nagtatakang tanong ko. Narinig ko yung pagtatalo niyo ni Angela kanina. Seryosong sambit niya. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan, pero agad rin yung nawala nang bigla siyang ngumiti. I like what you said to her. Dagdag na sabi niya pa. Mabilis na nangunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. What do you mean? Takang tanong ko. Hindi ko rin kasi gusto ang ugali ng babaeng yun. Mabuti na lang at hindi ka nagpapadaig sa kanya at lumaban ka. Nakahanap na tuloy siya ng katapat niya. Natatawang sagot naman niya. Ang akala ko pa naman ay nagsumbong na sa kanya si Angela. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil sa mga sinabi niya. By the way, may gagawin ka pa ba? Biglang tanong pa ni Calvin. Marahan akong umiling. Wala nga eh, natapos ko na kanina yung trabaho ko para may bakanting oras ako ngayon. Sagot ko. Great, sumama ka muna sa akin. Saad niya. Hindi na ako nakatanggi pa dahil agad niyang hinawakan ng kamay ko't hinila. Hindi ko na rin nagawang magtanong kung saan kami pupunta. Nanatili lang akong nakasunod sa kanya habang hawak-hawak niyang kamay ko. Napadaan pa kami sa pwesto nila Angela. Agad ko siyang hinanap
At nang makita ko siya'y kumindat pa ako sa kanya para lamang asarin siya. Kitang-kita ko ang inis sa mukha niya na siyang nagpasaya sa akin ng husto. Calvin, sandali nga! Hinihingal na sambit ko. Mabuti naman na tumigil na siya sa paglalakad dahil kanina pa akong hinihingal sa kalalakad namin. Hindi ko maintindihan kung bakit ba kami naglalakad kung may elevator naman. I'm sorry, napagod ka ba? Nag-aalalang tanong ni Calvin. Bahagya akong umiling. Medyo lang, sagot ko. Konti na lang at malapit na tayo, Myrna. Pangungumbinsin niya pa sa akin. Pero kung pagod ka na talaga, magpahinga na muna tayo. Dagdag na sabi niya pa. Kung bakit naman kasi sobrang lawak ng kumpanyang to? Sunod-sunod ang naging paghinga ko ng malalim para maghabol ng hininga. Nang masiguradong maayos na ang aking sarili, ay hinarap ko naman agad si Calvin. Okay na, tara na, sambit ko. Napangiti naman siya sabay hawak ulit sa kamay ko. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko pero hindi ko na rin siya sinita para bitawan ng kamay ko. May kung anong kiliti sa dibdib ko dahil sa paghawak niya sa aking kamay. We're here! Masayang sabi niya. Hindi ko napigilan ang aking sarili na mamangha. Hindi ko alam na may garden pala rito sa kumpanya. Marahan kong nilibot ang aking paningin sa paligid at pinagmasdang mabuti ang magagandang mga bulaklak at halaman na narito. May ganito pala dito? Hindi makapaniwalang sambit ko. Actually, ako ang nagpalagay nito rito. Saad ni Calvin. Kunot noo kong napalingon sa kanya at mukhang nagsasabi naman siya ng totoo dahil seryoso ang mukha niya. Muli ko nalang binalik ang tingin sa paligid at hindi ko mapigilan ang sarili kong mapangiti. Nagustuhan mo ba? Biglang tanong ni Calvin na nasa tabi ko na pala. Yes, ang ganda-ganda. Namamanghang sagot ko. Kasunod nun ay ang biglang pagpasok ng isang tanong sa aking isip. Agad akong napabaling ng tingin kay Calvin habang kunot na kunot ang aking noo. Bahagya pa siyang nagulat nang mapansin niyang nakatitig ako sa kanya. What? Naguguluhang tanong niya. May gusto ka bang sabihin? Sambit niya pa. Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita. Bakit mo ako dinala rito? Diretsyong tanong ko. Saglit namang natahimik si Calvin at parang nag-iisip. Hindi ko rin alam. Basta nasa isip ko na lang na dalhin ka rito. Sagot niya sabay iwas ng tingin. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko kasi magugustuhan mo ang lugar na ito. Dagdag na sabi niya pa. Kakaiba ang naging kalabog ng dibdib ko matapos marinig yon. Ayokong bigyan ng kahulugan ng mga sinabi at ginagawa niya. Pero hindi ko naman alam kung anong iisipin kung bakit niya ito ginagawa. Gwapo si Calvin. At aaminin kong attractive siya. Hindi naman ako syungang babae para hindi mapansin yun. Hindi siya mahirap mahalin. At kung gugustuhin ko'y madali akong mahuhulog sa kanya. Bakit? May nasabi ba akong mali? Nag-aalalang tanong pa ni Calvin nang mapansin niya ang pagiging tahimik ko. Dali-dali akong umiling. Wala naman, may naisip lang ako. Pagdadahilan ko't bahagyang ngumiti sa kanya. Thank you. Thank you for bringing me here. Saad ko pa. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sambit naman niya. Ilang oras din ata kaming nanatili sa garden bago namin napagdesisyon ng umalis. Sakto naman dahil malapit ng mag-uwian, kaya't konting oras na lang din ang hihintayin ko bago umalis. Hindi ko pa rin maipaliwanag ang nararamdaman ko. Alam kong nagiging panatag na ang loob ko kay Calvin, pero pakiramdam ko ay may iba pa akong nararamdaman para sa kanya. Calvin's point of view. Ilang araw nang nakakalipas at masasabi ko namang unti-unti nang naglalapit ang loob namin ni Myrna. Ang totoo niyan ay matagal ko na siyang napapansin simula nang magtrabaho siya sa kumpanya ko. Hindi ko lang magawang aminin sa kanya dahil baka masamain niya. Ang isa pa sa pinagtataka ko ay parang hindi niya ako kilala. Nagulat pa nga ako nang mapagtanto ko na hindi niya alam na akong may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Sir, magsisimula na po ang meeting. Biglang sabi ng aking sekretarya. Okay, tanging naging sagot ko.
Saglit pa akong nag-ayos ng aking sarili bago naglakad papunta sa conference room. Bumungad sa akin ang mga managers sa iba't ibang departamento ng aking kumpanya. Katulad ng dati, isa-isa ko silang tinignan habang seryoso ang aking muka at magkasalubong ang aking kilay. Proceed, sambit ko sabay upo sa aking upuan. Agad namang nagsimula ang ilang managers sa pagpresent ng kanilang reports. Habang nasa kalagitnaan ng meeting ay napansin ko ang pagsulyap sa akin ni Angela. Hindi talaga magandang timpla ko sa babaeng to. Stop! Biglang sambit ko dahilan para mapatingin sa akin ng lahat. Binaling ko ang tingin ko kay Angela na nakakunot na ang noo habang nakatitig sa akin. Do you have something to say? Seryosong tanong ko. Napamaang siya sabay turo sa kanyang sarili. Ako po, sir? Wala po. Sunod-sunod pa siyang umiling matapos sabihin yon. Bakit kanina ka pang tumitingin ng tumitingin sa akin? Kunot noong tanong ko pa. Agad naman siyang napaiwas ng tingin sa akin at napatungo. Wala po, sir. Sagot niya. Mag-focus ka sa unahan at huwag ka sa akin tumingin. Hindi makakatulong sa trabaho mo yung ginagawa mo. Galit na sermon ko sa kanya. Matapos nun ay muling nagpatuloy na mga manager sa unahan. Tinuon ko na lang ang atensyon ko sa kanila at nakinig ng mabuti. Maganda naman ang report ng kumpanya ko ngayong buwan, kaya't hindi na rin nagtagal ang aming meeting. Nakahinga ako ng maluwag nang makalabas na ako sa conference room. Maglalakad na sana ako papunta sa aking opisina nang biglang may humawak sa kamay ko para pigilan ako. What do you need? Kunot noong tanong ko nang lingunin ko kung sinong pumigil sa akin. Bakit naman kailangan mo pang gawin yun sa harap ng maraming tao? Galit na tanong ni Angela. Bakit kailangan mo pa talaga akong ipahiya? Dagdag na singhal niya pa. Hindi ko na problema yun, Angela. You are supposed to listen para naman malaman mo kung may aberya ba sa trabaho mo. Besides, wala namang nagsasabi sa'yo na sa akin ka tumitig. Right? Giit ko. Sa pilitan ko pang binawi ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Huwag kang umasta na para bang privileged employee ka rito. Manager ka lang at ako ang boss mo. I will treat you the way I treat the others. Seryosong sambit ko pa sa kanya. You're really getting into my nerves, Calvin. Nanggagalaiting sambit niya. Who cares? Nagkibit balikat pa ako. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga walang kwentang bagay. Huwag ka na ring mangdamay ng iba pang tao. Singhal ko pa. Hindi na ako nagsayang ng oras at agad siyang tinalikuran. Nagsimula na akong maglakad pabalik sa opisina ko at iniwan si Angela na nakamaang habang galit na nakatitig sa akin. Tama naman ang sinabi ko. I'm her boss and I will not tolerate her wrong actions. Kahit pa anak siya ng matalik na kaibigan ng mami ko, wala akong pakialam doon. Kaya lang naman siya nasa posisyon niya ngayon ay dahil sa mami ko. Nagulat na lang ako nang bigla akong may makabangga. Medyo malakas din yun kaya naman parehas kaming natumba. Ang hindi ko lang inaasahan ay nasa ibabaw ko siya at nakapatong sa akin. Oh my gosh! Sorry po! Aligagang sambit ng isang pamilyar na boses ng babae. Agad kong hinawakan ang magkabilang balikat niya para makita ang mukha niya. Mirna? Gulat na sambit ko. Kitang-kita kong pamumula sa mukha niya dahil sa labis na hiya habang sinusubukan niyang tumayo. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong natawa dahil sa posisyon naming dalawa. Let me help you. Sambit ko't inalalayan siyang makatayo. Sorry Calvin, hindi kita napansin kasi nagmamadali ako eh. Aligagang sabi niya habang nakatungo. Ayos lang, sagot ko naman at pinagmasdan ang kabuuan niya. Wala bang masakit sa'yo? Tanong ko pa. Agad naman siyang umiling. Wala naman, saad niya. Maglalakad na sana siyang paalis nang mapansin ko ang punit sa kanyang pantalon sa bandang tuhod niya. Agad kong hinawakan ang braso niya para pigilan siya. Dahilan para nagtataka siyang mapalingon sa akin. Sandali, may sugat ka sa tuhod. Seryosong sambit ko. Napayuko naman si Mirna para tignan yon bago muling ibinalik sa akin ang tingin. Ayos lang ako, malayo sa bituka yan. Natatawang sabi niya. Akmang maglalakad na ulit siya paalis ngunit hindi ko binitawan ang kanyang braso. Dahilan para mapatigil siyang muli. Gamutin na muna natin yan,
Saad ko. Alam kong nagdadalawang isip siya pero hindi na rin siya kumontra. Tumango na lamang siya bilang tugon. Kaya naman nagsimula na akong maglakad papunta sa opisina ko habang hila-hila siya. Sandali, anong ginagawa natin dito? Bakit tayo pupunta sa opisina ni Mr. President? Tarantang tanong ni Myrna at bakas pang pagtataka sa kanyang tinig. Napabungis-ngis na lamang ako dahil sa naging reaksyon niya. Huwag ka mag-alala, hindi naman tayo pagagalitan dito. Sambit ko. Baka biglang dumating si Mr. President. Giit niya pa dahilan para mas lalo akong matawa. Hindi na ako muling nagsalita. Bagkus nagpatuloy na ako sa pagpasok sa aking opisina. Dahil hawak-hawak ko ang braso ni Myrna, ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa akin. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang isang malaking larawan ko na nakasabit sa dingding ng aking opisina. Pinilit ko pang pigilan ang pagtawa ko habang pinagmamasan ang reaksyon niya. Ikaw? Napataki pa siya sa kanyang bibig. Ikaw si Mr. President? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Sunod-sunod akong tumango habang pinipigilan pa rin ang aking pagtawa. Yeah, ako nga. Sambit ko. Agad siyang naglakad palayo sa akin na siya namang pinagtaka ko. Kung ganon ay ikaw ang boss ko? At hinayaan mo lang akong tawagin ka sa pangalan mo? Aligagang tanong niya sabay sapo sa kanyang noo. My gosh! Kung bakit ba naman kasi hindi ko natandaan ang mukha mo? Reklamo niya pa sa kanyang sarili. Relax. Wala namang masama ron. Pag-aalo ko sa kanya ngunit parang wala siyang naririnig. I can't believe myself. Ang syunga-syunga mo. Bulong niya pa sa kanyang sarili. Napailing na lamang ako bago marahang naglakad palapit sa kanya. Hinawakan kong magkabila niyang balikat at hinarap siya sa akin. Myrna, relax. Ako lang to. Seryosong sambit ko. Sunod-sunod ang naging pagsinghap niya na para bang naghahabol ng hininga. Agad rin siyang napaiwas ng tingin sa akin. I'm sorry sir, dapat ay kilala ko na kayo nung una pa lang. I'm really sorry for not showing any respect. Hindi mapakaling sabi niya. Myrna, listen to me. Seryosong saad ko dahilan para mapatingin siya sa akin. Ayos lang yun, walang problema. Hindi naman ako nagpakilala sa iyo kaya wala kang kasalanan. Dagdag na sabi ko pa. Natahimik naman siya at agad tumungo. Inalalayan ko siyang maglakad hanggang sa makaupo siya at agad ko namang kinuha ang first aid kit ko sa drawer. Nanatiling nakamasid sa akin si Myrna at pinanonood ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung bakit pero kakaibang nararamdaman ko habang nililinis ang sugat niya sa tuhod. Hindi ko maipaliwanag ang bilis ng tibok ng puso ko. Samantalang simpleng bagay lang naman tong ginagawa ko. Thank you po sir. Nahihiyang sambit ni Myrna. Natawa pa ako dahil hindi niya man lang magawang tumingin sa akin. Saglit pa akong napatitig sa kanya. Bago ko naisipang imisin ang mga ginamit namin. Mag-iingat ka na sa susunod, okay? Bilin ko sa kanya. Tumango lang siya bilang tugon at marahan ang naglakad palabas ng opisina ko. Hinayaan ko na lang din siya dahil mukhang gulat pa rin siya sa nalaman niya. Sana lang ay walang magbago sa atin, Myrna. Mahinang bulong ko pa sa kawalan. Myrna's point of view. Ilang araw na ang lumipas simula nang malaman ko na boss ko para si Calvin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala at labis na hiya pa rin ang nararamdaman ko. Halos araw-araw ay gusto ko na lamang lamunin ako ng lupa dahil sa sobrang kahihiyan. Mabuti na lang at hindi pa ulit kami nagkikita. Hindi ko alam kung bakit pero nakakaramdam ako ng kalungkutan sa ideya na yon. Myrna, tapusin mo nga to. Biglang sambit ni Angela at agad inilapag sa lamesa kong maraming papeles. Myrna, ito rin oh. Sambit ng isa pang babae na hindi ko kilala. Myrna, kailangan ko na ito mamayang hapon, kaya't itong unahin mo. Saad naman ng isa pang lalaking manager. Mabilis na ngunot ang noo ko. Sandali! Singhal ko at agad tumayo. Hindi ko naman trabaho ang mga ito kaya bakit ko gagawin? Isa pa, hindi ko nga kayo kilala Kaya bakit ako uutusan nyo? Inis na sambit ko pa. Excuse me?
Gulat na saad ng babae. Ako si Janice at isa akong manager dito. Susunod ka sa kung ano man ang iuutos namin sa iyo. Dagdag na sabi niya pa. No, hindi naman kayo ang boss ko, kaya hindi ako susunod sa inyo. Giit ko naman. Huwag niyo ang iasa sa akin ng mga trabaho na dapat kayong gumagawa. Saad ko pa. Nagulat na lang ako nang biglang lumapit sa akin si Angela. Huwag mo nga kaming yabangan, Myrna. Hindi porket malapit kayo sa isa't isa ni Calvin, matatakot na kami sa'yo. Seryosong sabi niya. Ano naman ang kinalaman nun sa mga utos nila? Napakuyom ako ng aking kamao para pigilan ang sariling galit ko. Napangisi naman ako habang nakikipagtitigan kay Angela. And what if I don't want to? Tanong ko. Kinakalaban mo ba talaga ako? Inis na singhal niya. Are you threatened? Pangaasar na tanong ko sa kanya. At sino ka naman sa inaakala mo, ha? Biglang singit ni Janice sabay turo pa sa akin. Ayusin mo ang ugali mo kung gusto mong magtagal rito. Dagdag na sabi niya pa. Bahagya naman akong natawa. Ngunit agad ring napatigil nang makita kong isang pamilyar na lalaki sa tapat ng pwesto ko. Mabilis akong nakaramdam ng kaba nang mapansin ang seryoso niyang mukha. What do you think you're doing? Bakas ang galit sa boses ni Calvin habang marahan siyang naglalakad palapit sa pwesto ko. Sir Calvin! Sabay-sabay na sabi ng tatlong managers na nasa aking harapan. Hindi nila naitago ang kaba at takot sa kanilang mukha habang nakatitig sa boss namin. Hindi ako makapaniwalang inaasa nyo lang sa iba mga trabahong dapat ay kayong gumagawa. Umiiling na sambit ni Calvin. Hindi naman ho sa ganon. Shut up! Pigil ni Calvin sa sasabihin ni Angela. Narinig ko ang lahat at hindi mo kailangang magsinungaling pa. Singhal niya pa. Magpapaliwanag kami, sir. Sambit naman ni Janice. Hindi na kailangan. Malinaw kung narinig ang mga sinabi niyo. Sagot ni Calvin. Umalis na kayo sa harapan ko bago pa maubos ang pasensya ko. Nagbabantang sabi niya pa. Aligagang naglakad ang tatlong managers paalis. Nakahinga naman ako ng maluwag nang tuluyan na silang mawala. Ngunit agad ring nakaramdam ng kaba nang mapagtanto na kaharap ko ngayon si Calvin. Sir? Hindi mapakaling sambit ko. May kailangan po kayo? Takang tanong ko pa. Kailan pa to nangyayari? Seryosong tanong niya patungkol sa pag-uutos sa akin ng mga managers. Sunod-sunod akong napabuntong hininga kasabay ng pag-iwas ko ng tingin sa kanya. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako sa mga oras na ito. Samantalang wala naman akong ginagawang masama. May 2 buwan na po. Pag-amin ko. At hindi ka man lang nag-abalang magsumbong? Kunot noong tanong niya. Hindi ko naman po kasi sinusunod ang mga utos nila. Kaya ayos lang naman sa akin. Pagdadahilan ko. Nagulat na lang ako nang bigla niyang tapikin ang balikat ko. Napamaang ako habang nakatitig sa kanya. At naghihintay na magsalita siya. Sa susunod, sabihin mo agad sa akin kapag may ganitong nangyayari. Hindi ko tinotolerate ang mga ganitong gawain sa kumpanya ko. Seryosong bilin niya. Sunod-sunod naman akong napatango. Opo, sir. Aligagang sagot ko. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na Calvin na lang itawag mo sa akin? Nakangising saad niya pa. Bahagya akong napaatras nang marinig ko yon. Hindi naman po pwede yun, sir. Boss ko po kayo. Sambit ko. Boss mo pala ako. Kaya dapat sumunod ka sa akin. Saad naman niya dahilan para matahimik ako. Ako pa rin ang Calvin na nakilala mo. Huwag mo nalang isipin na boss mo ko. Dagdag na sabi niya pa. Marahan akong tumango bilang tugon. Hindi ko alam kung magagawa ko ang sinasabi niya pero susubukan ko. Hindi na rin naman nagtagal si Calvin at umalis na rin. Kaya't ibinalik ko na lang atensyon ko sa aking ginagawa. Hindi ko na napansin ang oras at lunch break na pala. Nagmadali na ako sa pagpunta sa cafeteria dahil ilang minuto na lang meron ako para kumain. Aray! Bulag ka ba o sadyang tanga lang? Galit na sigaw ni Angela nang aksidente kaming magkabanggaan. Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Singhal niya pa.
Napahawak ako sa likod ko na siyang tumama sa sahig ng tumumba ko dahil sa lakas ng banggaan namin. Marahan akong tumayo habang iniinda ang sakit ng likod ko at diretsyong tumingin sa kanya. Ikaw, hindi ka rin ba tumitingin sa dinadaanan mo? Nakita mo naman sigurong mababangga kita, di ba? Bakit hindi ka pa rin umiwas? Inis na sambit ko. Kapag mga ganito talagang kaharap ko, mabilis na uubos ang pasensya ko. Hindi ko malaman kung sadyang tangang mga taong ganito o nagtatanga-tangahan na lang. Hoy Mirna, ikaw nang nakabangga, ikaw pang matapang? Mataray na sigaw ni Angela. Kapal na mukha mo? Sino ka ba sa akala mo, ha? Dagdag na singhal niya pa. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong sampalin. Dahil sa lakas nun ay agad akong napasapo sa pisngi ko nang maramdaman ko ang hapdi nito. Wala kang karapatang sigaw-sigawan ako dahil isa ka lang namang hampas lupa. Kayang-kaya kong bilhin ang buhay mo at gawin kang alipin. Nanggagalaiting sambit niya pa. Kahit anong pigil ko sa sarili ko'y nabigo na ako. Dali-dali akong lumapit kay Angela at walang pag-aalinlangang sinampal din siya. Hindi pa ako nakontento sa isang sampal, kaya dinagdagan ko pa hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Wala ka ring karapatan para tapak-tapakan ng pagkatao ko sa kumpanyang to. Mas mataas lang ang posisyon mo kaysa sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun, nakatataas ka na sa akin bilang tao. Galit na sambit ko. Kahit ano pang dami ng pera mo, hindi niyang malilinis ang basurang pag-uugali mo. Sigaw ko pa. How dare you? Hindi makapaniwalang sabi niya. Kitang-kita ko ang pamumula ng pisngi niya dahil sa mga sampal ko. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapangiti habang pinagmamasdan siya. Tigilan mo na yung panggugulo sa akin kung ayaw mong masaktan. Hindi ako magdadalawang isip na labanan ka dahil alam kong ako ang nasa tama. Nagbabantang sabi ko bago siya tinalikuran. Maglalakad na sana ako paalis nang bigla na lamang niyang hinilang buhok ko. Dahil sa lakas nun ay agad akong natumba sa sahig. Kasunod nun ang pagpatong sa akin ni Angela. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Inagaw mo na nga sa akin ang atensyon ni Calvin. Aasta ka pang matapang sa harap ko? Galit na saad niya habang sunod-sunod akong sinasampal. Wala akong ibang nagawa kung hindi iharang ang dalawa kong kamay sa aking mukha para maharangan ang pagsampal niya. Sinubukan ko ring itulak siya para maalis siya sa ibabaw ko ngunit nabigo ako. Ano ba? Tumigil ka na nga! Sigaw ko habang pilit na pinipigilan ang mga pagsampal niya. Unti-unti nang nauubos ang natitira kong pasensya ng mga sandaling to. Hindi ko na lamang alam kung anong mangyayari sa akin pagkatapos ng gulo na ito. Pero hindi ko hahayaang apihin niya lamang ako ng ganito. Kahit ang mga empleyadong nakakakita sa pag-aaway namin ni Angela ay walang pakialam. Nanonood lamang sila sa gilid na para bang isang palabas sa telebisyon ang kanilang nasasaksihan. Sisirain ko yung mukha mo, hayop ka! Para hindi ka na mapansin pa ni Calvin! Halos pumutok na ang litid ni Angela sa lieg dahil sa lakas ng sigaw niya. Nagkaroon naman ako ng pagkakataon para hilahin ang buhok niya at ginawa ko yon ng buong puwersa. Halos humambalos pa ang katawan niya sa sahig dahil sa sobrang lakas ng pagkakahila ko. Wala akong balak na saktan ka eh, pero inuubos mong pasensya ko. Seryosong sambit ko. Hindi ko akalain na aabot sa ganitong gagawin mo ng dahil lang sa isang lalaki. Wala akong inaagaw sa'yo dahil wala namang sa'yo sa simula pa lang. Dagdag na sabi ko pa. Agad akong tumayo at lumayo kay Angela na nananatili pa rin nakahiga sa sahig. Sunod-sunod akong humingi ng malalim dahil sa kakaibang pagod na aking nararamdaman. Ngayon lang ako nakipag-away ng ganito at hindi ko inaasahang lalaki pang dahilan. Tumigil ka na, Angela. Utang na loob. Ikaw lang ang masasaktan sa ginagawa mo. Nagmamakaawang sambit ko. Hindi ko na siya hinintay na magsalita pat agad na akong naglakad paalis. Napailing na lang ako dahil sa mga nangyari. Hindi pa tayo tapos! Malakas na sigaw ni Angela ngunit hindi ko na siya pinansin. Ang tanging gusto ko na lamang ay ang makabalik sa pwesto ko at makaupo. Nawalan na ako ng ganang kumain kaya naman uubusin ko na lang ang oras ko sa pagtatrabaho hanggang sa mag-uwian na. Hindi ko rin maiwasang kabahan dahil sa nangyaring gulo.
Sigurado akong makakarating kay Calvin yon. At ngayon pa lang hinahanda ko ng sarili ko kung sakali man matanggal ako sa kumpanyang to. Wala akong pagsisising nararamdaman sa ginawa ko. Dahil mas mahalaga sa akin ang maipagtanggol ang aking sarili. Calvin's point of view. Mr. Perez, hindi ko inaasahan ang pagdating niyo rito. Gulat na sambit ko nang makapasok ako sa conference room. Napatitig ako sa matandang lalaki na nakatalikod sa aking harapan. Marahan siyang humarap sa akin at sumalubong sa akin ng malawak niyang ngiti. Calvin, akalain mo nga namang malaki ka na. Masayang saad niya sabay lakad palapit sa akin para yakapin ako. Napangiti na lang din ako. It's nice to see you again, Mr. Perez. Wika ko. Si Mr. Perez ay matalik na kaibigan ng namayapa kong tatay. Malapit kami sa isa't isa dahil isa siya sa gumabay sa akin upang mapalago ang kumpanya ko ngayon. Mas mayaman siya kaysa sa akin at isa siya sa mga tinitingalang tao sa buong bansa. Dahil sa kakaibang galing niya sa pagpapalago ng business. Mabuti naman at naabutan kita rito sa kumpanya mo. Sabi niya pa bago naglakad papunta sa isang upuan at naupo ron. Bakit po pala kayo napadalaw? Nagtatakang tanong ko. Halos 2 taon na rin simula nang huli kami magkita. Sa pagkakaalam ko ay abala siya sa bago niyang business sa ibang bansa. Kaya naman bihira siyang makauwi dito sa Pilipinas. May bago akong kumpanya na itinayo rito sa Pilipinas at iniimbitahan kita na pumunta sa grand opening nito. Nakangiting sagot niya. Hindi ko alam kung normal ba ang naging reaksyon ko dahil hindi na ako nagulat sa sinabi niya. Siguro ay dahil sanay na ako sa ugali niya at inaasahan ko na rin ang mga plano niya. That's great, Mr. Perez. Congratulations! Masayang sabi ko. Nagulat naman ako nang bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Sunod-sunod pa akong napalunok nang mapansin na seryoso ang kanyang mukha, dahilan para agad akong makaramdam ng matinding kaba. Maaari mo ba akong ilibot sa kumpanya mo? Nakangiting tanong niya. Nakahinga naman ako ng maluwag matapos marinig yon. Ang buong akala ko ay may hindi siya magandang sasabihin. Sure, Mr. Perez, be my guest. Aligagang sagot ko. Parang tatay ko na rin siya simula nang mamatay si Papa. Sa madaling salita ay siya nang pumalit kay Papa at halos ituring na rin niya akong tunay niyang anak. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil sa mga naitulong niya sa akin para marating ko kung nasan man ako ngayon. Wala pa ring pinagbago ang kumpanya mo, Calvin. Namamanghang sambit niya sabay tapik pa sa aking balikat. Maganda at malinis pa rin katulad ng dati. Dagdag na sabi niya pa. Bahagya akong napangiti dahil sa sinabi niya. Napansin ko pang ilang mga empleyado ng kumpanya ko na nagmamadaling bumalik sa kanilang pwesto nang makita nilang naglalakad kami. Hindi ko sila masisisi kung mataranta sila dahil batid kong kilala nila kung sinong kasama ko. Hoy Mirna, natapos mo na ba yung utos ko sa'yo? Malakas na sigaw ni Angela na nakaagaw sa pansin namin. Mabilis akong nabalot ng kaba dahil alam kong narinig yun ni Mr. Perez. Patago akong napailing dahil alam ko na ang susunod na mangyayari. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hindi ko nga gagawin ang trabaho mo? Inis na sagot naman ni Mirna. Napabuntong hininga na lamang ako nang biglang tumigil sa paglalakad si Mr. Perez. At gulat na bumaling ang tingin sa akin. What's happening over there? Nagtatakang tanong niya pa. Huwag mo na lang pansinin, Mr. Perez. I'll deal with it later. Seryosong sagot ko. Ang akala ko'y nakikinig siya sa akin ngunit nang mapatingin ako sa kanya, ay naglalakad na siya papunta sa cafeteria. Napasapo na ako sa aking noo at walang ibang nagawa kung hindi ang sundan siya. Hanggang ngayon nagmamatigas ka pa rin talaga? Hindi makapaniwalang singhal ni Angela bago dali-daling sumugod palapit kay Mirna. Hindi ka ba talaga natatakot sa akin? Matapang na tanong niya pa. Sino ka ba para katakutan? Pare-parehas lang tayong empleyado rito At ang pinagkaiba lang natin ay mas mataas ang posisyon mo kesa sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun ay gagawin mo na akong alipin. Inis na sagot naman ni Mirna. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapangiti. Habang tumatagal ay mas lalo kong napapatunayan na si Mirna ay isang babaeng may prinsipyo sa buhay. Hindi siya basta-bastang magpapaapi kung alam niyang siya ang tama
at wala siyang ginagawang masama. Muntik nang mawala sa isip ko na kasama ko nga pala si Mr. Perez. Kaya naman dali-dali akong napalingon sa kanya. Mabilis akong nabalot ng pagtataka at napakunot pa ako ng noo habang pinagmamasdan ko siya. Mr. Perez, are you okay? Nag-aalalang tanong ko. Ngayon ko lang siya nakitang umiiyak at hindi ko man lang alam ang dahilan. Sinundan ko ng tingin kung saan siya nakatitig at mas lalo kong naguluhan ng mapagtanto na si Mirna ang pinagmamasdan niya. Mr. Perez, may problema po ba? Tanong ko ulit at hinawakan ko na rin ang balikat niya. Dali-dali siyang nagpunas ng luha sa kanyang pisngit na paiwas pa ng tingin sa akin. Ilang minuto ko siyang hinayaang ikalma ang kanyang sarili at nang lingunin niya ako ay pilit na siyang nakangiti. Wala bang lugar dito na may sariwang hangin? Biglang tanong niya. Agad na pumasok sa isip ko ang garden na ipinatayo ko. Iahatid ko kayo ron, Mr. Perez. Sana ho ay magustuhan niyo. Mabilis na sagot ko. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya pero hindi ko na rin binalik na magtanong pa. Halata naman kasi na hindi siya okay at hindi makakabuti kung mag-usisa ako ngayon. This place is amazing. Namamanghang sambit ni Mr. Perez. Ngunit hindi pa rin nawawala ang lungkot sa kanyang mga mata. Pinagawa ko po ito para may matambayan ako kapag kailangan ko ng oras mapag-isa. Nakangiting sagot ko naman. Pwede po kayo rito hanggat kailangan nyo ng oras. Iiwan ko na muna po kayo. Dagdag na sabi ko. Napalingon naman sa akin si Mr. Perez at bahagyang ngumiti. Mukhang kailangan ko nga yun. Maraming salamat. Sambit niya. Ngumiti na lang din ako pabalik bago naglakad paalis. Kahit nangangati akong magtanong tungkol sa nangyayari kanina, ay mas pinili kong pigilan ang aking sarili. Mas minabuti ko na lang na pumunta sa cafeteria para tingnan kung nag-aaway pa rin sila Angela at Mirna. Mirna's point of view. Hoy! Babae! Malakas na sigaw ng isang matandang babae habang dinuduro ako. Nangunot pang noo ko habang pinagmamasdan siyang maglakad palapit sa akin. Pansin ko ang galit sa mukha niya dahilan para mas lalo akong magtaka. Ngayon ko pa lamang naman siya nakita kaya naman hindi ko malaman kung anong problema niya sa akin. Ikaw ba si Mirna? Mataray na tanong niya nang makalapit na siya sa akin. Ako nga po. Ano pong kailangan? Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla niya akong sampalin. Halos mayanig ang mundo ko sa lakas nun at agad akong napasapo sa aking pisngi. Ang kapal na mukha mong sakta ng anak ko. Sino ka ba sa inakala mo? Galit na singhal niya. Ano ho bang sinasabi niyo? Kunot noong tanong ko. Nagulat na lamang ako nang makita kong naglalakad si Angela palapit sa matandang babae. Doon ko napagtanto kung anong nangyayari. Ano? Masarap ba? Natatawang tanong ni Angela at namewang sa harapan ko. Kung hindi mo ako binangga, hindi sana aabot sa ganito. Singhal niya pa. Hindi ko napigilan ng pagtawa ko. Umabot saan? Sa pagsusumbong sa nanay mo? Pangaasar na sambit ko. Huwag mo akong tarayan kung kinakailangan mo pang humingi ng tulong sa nanay mo. Dagdag na sambit ko pa. Hoy! Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Nagbabantang sambit ng matandang babae. Kilalanin mo muna kung sinong binabangga mo. Kayang-kaya ka naming ipatanggal dito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Giit niya pa. Sinabi na rin po yan ng anak niyo. Pero narito pa rin po ako at nagtatrabaho. Natatawang sagot ko. Bastos ka! Nang gagalaiting singhal ng matandang babae. Huwag po kayong umasa na igagalang ko kayo kung ganyan din lang naman ang ginagawa niyo sa akin. Matapang na sagot ko. How dare you? Akamang sasampalin ako ni Angela nang agad kong salagin ang kamay niya. Huwag mong ugaliin ng pagsampal sa akin dahil hindi ako magandang gumante. Seryosong banta ko. Pabato kong binitawan ng kamay niya at bahagya pa siyang napaatras dahil sa lakas noon. Hindi na ako magtataka kung ganyan ang ugali mo, Angela. May pinagmanahan ka naman pala.
Kung inaakala nyo na matatakot nyo ko dahil dyan sa pera nyo, nagkakamali kayo. Kahit paubusan nyo yan, hindi ko kayo aatrasan. Dagdag na sabi ko pa. Sunod-sunod akong huminga ng malalim para ikalma ang aking sarili. Sa kabila ng galit na nararamdaman ko, ay nakapag-iisipan naman ako ng maayos at alam ko pa ang mga dapat kong gawin. Hindi ako makapaniwalang tinanggap ka sa kumpanyang to. Singhal ng nanay ni Angela. At talaga po, hindi nga rin po ako makapaniwalang natanggap dito ang anak niyo eh. Sagot ko naman. Kitang-kita ko ang panggagalaiti sa mukha nilang mag-ina. Hindi ko alam kung bakit tuwang-tuwa akong makita ang mga galit na galit nilang mukha. Napapailing na lang ako sa aking isipan nang mapagtanto na masyadong maraming oras nang nasasayang sa akin. Kung wala na po kayong sasabihin na alis na po ako Nakangising paalam ko. Hindi ko na sila hinintay pang magsalita at agad na akong naglakad paalis. Narinig ko pang nagtatalo ang mag-ina pero natawa na lang ako habang patuloy sa aking paglalakad. Halos magkarambolang dibdib ko dahil sa galit na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Mabuti na lamang at naikalma ko ang aking sarili nang makabalik ako sa aking pwesto. Tinuon ko na lamang ang atensyon ko sa pagtatrabaho. Mirna! Biglang sambit ni Calvin na hindi ko napansin ang paglapit sa akin. I've been looking for you for hours. Nag-aalalang sambit niya pa. Mabilis nang unutang noo ko dahil sa pagtataka. Bakit po? May kailangan po kayo, sir? Tanong ko. Narinig ko ang away niyo ni Angela sa cafeteria kanina. Ayos ka lang ba? Seryosong tanong niya. Agad akong natahimik. Hindi ko akalaing malalaman niya ang tungkol doon. And worst is narinig niya pa mismo. Sunod-sunod akong napailing bago diretsyong tumitig sa kanya. Ayos lang ako, sir. Nagkasagutan lang naman kami kanina. Sambit ko. Nakita ko pang pagbuntong hininga niya bago nag-iwas ng tingin sa akin. Pumunta ka sa garden mamaya. May importante akong sasabihin. Sambit niya bago dali-daling naglakad paalis. Naiwan akong nakamaang at tulala sa kawalan. Hindi ko maintindihan ang nangyari. Ayoko mag-assume pero hindi ko maiwasang isipin na nag-aalala siya para sa akin. Pilit kong inaalis sa isip kong ideyang yon at bumalik na sa aking trabaho. Katulad ng sinabi ni Calvin, nagpunta ako sa garden nang matapos ako sa aking ginagawa. Naabutan ko siyang nakaupo malapit sa isang halaman at nakangiting pinagmamasdan to. Sir, bakit niyo po ako pinapunta rito? Kinakabahang tanong ko nang makalapit ako sa kanya. Bahagya pa siyang nagulat sa pagdating ko. Nandiyan ka na pala. Aligagang sambit niya bago tumayo at humarap sa akin. Mas lalong tumindi ang kabang nararamdaman ko dahil kitang-kita kong pagiging seryoso ng kanyang mukha. Sunod-sunod pa akong huminga ng malalim para subukang ikalma ang aking sarili. Sir, kinakabahan po ako sa sasabihin mo. Kaya pwede bang pakibilisan na? Aligagang sabi ko. Bahagya naman siyang natawa dahilan para mapakunot ako ng aking noo. Gusto lang kitang imbitahan. Isasama kita sa event na pupuntahan ko bukas. Sambit niya. Nakahinga naman ako ng maluwag nang marinig yon. Ang akala ko pa naman ay masamang balita nang sasabihin niya. O kaya isesermonan niya ako dahil sa nangyaring gulo sa amin ni Angela kanina. Bakit ho ako ang isasama niyo? Nagtatakang tanong ko pa. Pwede naman po kayo maghanap ng iba na sa tingin ko ay mas angkop na isama niyo sa event na pupuntahan ninyo. Dagdag na sabi ko pa. I like you, Mirna. Bigla siyang umiling bago diretsyong tumitig sa akin. I think I already love you. Seryosong sabi niya pa. Natulala ako dahil sa labis na gulat matapos marinig yon. Sa lahat ng hindi ko inaasahang mangyari sa akin, ay itong mga sinasabi niyang hindi ko man lang naisip. May sakit ka ba, sir? Kunot noong tanong ko dahilan para matawa siya. Seryoso ako, Mirna. Sambit niya. Pero, bakit po ako? Naguguluhang tanong ko pa bago sunod-sunod na mapailing. Hindi po kayo nababagay sa isang katulad ko. Sambit ko pa. And why not, Mirna? Hinawakan niyang dalawang kamay ko.
Kakaibang babae ka. At alam kong alam mo yan. Kaya wag mong ibaba ang sarili mo. You're beautiful, smart, kind, and hardworking. Alam kong deserve mong isang matinong lalaki na mamahalin ka ng tapat. Kaya sana hayaan mo kong maging deserving na lalaki para sa'yo. Dagdag na sabi niya pa. Kitang-kita ko ang pagiging seryoso niya at hindi ko maiwasang mapangiti matapos marinig ang matatamis na salitang yon. Halos magkarambola na rin ang dibdib ko dahil sa bilis at lakas ng tibok ng puso ko. Ramdam ko ang pag-iinit ng mukha ko ngunit hindi ko magawang mag-iwas ng tingin dahil gustong-gusto kong titigan ang mukha niya. Gusto ko lang aminin sa iyong nararamdaman ko dahil ayokong magsisi ako sa huli. Seryoso ako na mahal kita at handa akong gawin ang lahat para mapatunayan yun. Bigla na lamang nang hinalikan ang likod ng palad ko. Dahilan para mas lalong mag-init ang mukha ko. Saglit akong natahimik habang pinagmamasdan ang gwapong mukha ni Calvin. Hindi ko maitatanggi na nagugustuhan ko na rin siya. Gusto ko na rin talaga siya. Matagal ko na rin tong napapansin lalo pat unti-unti na kaming nagiging malapit sa isa't isa. Ang nag-iisang pumipigil lang sa akin ay ang katotohanang boss ko siya. I don't know what to say. Wala sa sariling sabi ko. But one thing is for sure. Mahal na rin kita, sir. Sambit ko pa, kasunod ng aking pagngiti. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang yakapin siyang pabalik. Hindi mawala ang ngiti sa aking labi dahil sa labis na saya na aking nararamdaman. Kahit may pag-aalinlangan at pangamba akong nararamdaman, ay mas lamang ang aking tuwa. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nanatiling magkayakap ni Calvin, pero hinayaan ko lang siya hanggang sa kusa na rin siyang bumitaw. Saglit pa kaming nag-usap bago namin napagdesisyon ng bumalik na sa loob dahil mag-uuwian na rin naman. Calvin's point of view. Hindi ko mapigilan ang sarili kong ngumiti habang hinihintay ko ang pagdating ni Myrna. Sino ba naman kasing mag-aakala na may gusto rin pala siya sa akin? Labis na tuwang nararamdaman ko nang marinig kong sabihin niya yun. Hey, hot man! Nakangiting sambit ni Myrna nang makalapit siya sa akin. Agad akong napangiti at napatitig sa kanya. Hindi ko akalain na mas may igaganda pa pala siya. You look gorgeous. Namamanghang sabi ko. Bahagya siyang natawa sabay tapik sa balikat ko. Bolero! Singhal niya. Hindi na kami nagsayang ng oras at agad nang pumasok sa loob ng bagong kumpanya ni Mr. Perez. Marami ng taong narito at halos lahat ay mga kilalang personalidad sa bansa. Ang ilan sa mga narito ay mga kasosyo ko sa aking kumpanya. Look us here! Biglang sigaw ni Angela. Dahilan para mapatigil kami sa paglalakad. Ano namang ginagawa ng isang dukhang katulad mo sa magarbong event na ito, Myrna? Sarkastikong tanong niya pa. Angela, let's not do this now. Seryosong pigil ko sa kanya. Huwag mo akong pigilan, Calvin. Singhal niya sa akin bago niya ibinalik ang tingin kay Myrna. Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa mo sa amin ni Mami. Galit na sambit niya. Agad na nangunot ang noo ko matapos marinig yun. Kung ganun ay nagkaharap na si Tita Andrea at si Myrna. Hindi na ako magtataka kung nagkagulo sila dahil sigurado akong nagsumbong na naman si Angela sa mami niya. Kulang pa ba yun para tigilan niyo ang panggugulo sa akin? Biglang sagot ni Myrna. Oh, mukhang mas lalo kang tumapang ngayon ah. Natatawang saad ni Angela. Sigurado bang kaya mong panindigan yan? Matapang na tanong niya pa. Hindi na ako nagdalawang isip at agad na lumapit sa kanya. Hinawakan ko ng mahigpit ang braso niya at kitang-kita ko sa mukha niyang nasaktan siya dahil sa ginawa ko. Binabalaan kita. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Nagbabantang bulong ko. And why is that, Calvin? Natatakot ka bang mapahiya ang babaeng yan? Inis na tanong niya. Sarili mo lang ang pinahihiya mo rito, Angela. Seryosong sagot ko. Allow me.
Bigla na lang siyang tumawa na parang nababaliw bago naglakad papunta sa gitna ng venue. "Everyone, I want you all to meet someone." Malakas na sigaw niya pa sabay turo kay Myrna. Ito lang naman ang babaeng umaakit kay Calvin. Ang isang kilala at matagumpay na binatang si Calvin ay unti-unting napapaikot ng babaeng yan. Dagdag na sabi niya pa. Hindi ko napigilan ng inis na nararamdaman ko. Kaya naman agad akong lumapit sa kanya. "I warned you. Huling pagkakataon na ito. Kapag hindi ka pa tumigilan, mas lalo kang mapapahiya rito." Seryosong pagbabanta ko pa ngunit tumawa lamang siya. "Bakit? Hindi mo ba matanggap na hindi mo siya magawang akitin?" Biglang sambit ni Myrna. Kaya naman agad akong napalingon sa kanya. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya habang seryoso ang kanyang mukha at marahang naglalakad palapit kay Angela. Taas noon niyang hinarap si Angela at bahagya pang ngumisi. Hindi ko nakasalanan kung hindi type ni Calvin ang isang babaeng may ugaling basura. Natatawang saad niya pa. Kitang-kita kong pamumula ni Angela dahil sa labis na galit. Ngunit ang lahat ng atensyon ay napunta sa isang matandang babae na bigla na lamang pumalakpak. "At sino ka para pagsalitaan ng ganyan ang anak ko?" Galit na tanong ni Tita Andrea. Gustuhin ko mang makisali sa namumuong tensyon sa pagitan nila. Ay hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang tumayo sa gilid at manood sa mangyayari. "Oh, narito pala ang puno kung saan nagmana ang ugali ng bunga." Kunwaring gulat na sambit ni Myrna. Hindi ko alam kung tama bang humanga ako sa tapang na ipinapakita niya. Pero yun ang nararamdaman ko ngayon. Hindi lahat ng babae kayang makipagsagutan sa mga kilala at maimpluwensyang tao katulad nila Tita Andrea. Myrna's point of view. Kung alam ko lang na hanggang dito ay susundan ako ng gulo, hindi na sana ako sumama kay Calvin. Wala na rin naman ako magagawa dahil nandito na ako, kaya paninindigan ko na lang to. "How dare you speak ill to me?" Singhal ng ina ni Angela. Hindi na ako nasisindak sa kanilang dalawa dahil alam ko namang hanggang salita lang sila. Kung magawa man nila akong saktan, ay hindi rin naman ako magpapatalo sa kanilang dalawa. Walang mawawala sa akin kahit pa mag-eskandalo kami rito. Pero sa kanila, malaking kahihiyan to. Masakit ba ang katotohanan? Pangaasar ko pa na bahagyang pinagsisihan ko. Bigla na lang kasi akong sinugod ng ina ni Angela para sampalin. Sa lakas ng sampal na yun, ay halos umugong yun sa buong venue. Ramdam ko ang init ng aking pisngi pero hindi ko yun ininda. Nanlilisik ang mga mata kong tinignan ng matandang babae na kaharap ko. Nagulat pa ako dahil nasa tabi ko na pala si Calvin at nakahawak sa braso ko. "Tita Andrea, enough of this. Mahalagang okasyon to kaya wag nating sirain." Seryosong sambit ni Calvin. "Wag kang makikialam dito, Calvin, ha? Bastos ang babaeng yan at hindi ko siya hahayaang ganituhin kami." Nanggagalaiting singhal niya. "And do you really expect me to respect you?" Natatawang saad ko at tumawa na parabang nahihibang. "Matapos ang lahat ng ginawa niyong mag-ina sa akin, umaasa pa kayo ng respeto. Nahihibang na ba kayo?" Inis na sabi ko pa. Mabuti na lang at nakahawak sa akin si Calvin. Dahil kung hindi kanina ko pa nasugod ang babaeng to. Sinasagad niya talagang natitirang katinuan ko. At isang maling imik na lang niya ipapatulang ko na siya. Sa kabila nun ay nagulat na lang ako nang biglang may tumulak sa akin mula sa likod. Agad akong natumba dahil sa lakas nun. At kasunod nun ay ang pagsabunot sa akin ng ina ni Andrea. Sinubukan ko pang lumaban ngunit dahil nasa ibabaw ko ang matandang babae ay nahirapan ako. "Ano ba? Umalis ka nga sa ibabaw ko!" Sigaw ko habang pilit sinasalag ang bawat sampal niya sa akin. Naramdaman ko na lang na may humilas sa buhok ko. At nang mapabaling ako ng tingin sa kanya, ay nakita kong si Angela pala yun. Halos mapunit ang anit ko dahil sa pagsabunot na ginagawa niya. "Ano ba, Angela? Tumigil na kayo!"
Biglang awat naman ni Calvin at agad na hinila palayo ang babae. Sa dami ng taong nakapalibot sa amin ay nakakatuwang wala man lang nangahas na umawat sa amin. Hindi ko na talaga maintindihan ang mundo ng mayayaman. What's the meaning of this? Malakas na sigaw ng isang matandang lalaki. Baka sa boses niya ang galit dahil sa gulo na kanyang naabutan. Aligaga namang tumayo ang ina ni Angela at lumayo sa akin. Hindi pa agad ako nakatayo at kinailangan pa akong alalayan ni Calvin dahil sa sakit ng katawan na nararamdaman ko. Napatingin ako sa gawin nila Angela at kitang-kita kong malalaking galos sa mukha ng kanyang ina. Ngunit baka sa mukha nilang dalawa ang kaba at takot. Mr. Perez, aligagang sambit ni Andrea at halos hindi na siya mapakali sa kinatatayuan niya dahil sa labis na kaba. Pasensya na ho nadala lang po ng galit dahil sa bastos na babaeng yan. Giit niya pa sabay turo sa akin. Ano pa nga ba nga asahan ko? Siyempre, isisisi nila sa akin ang gulo na sinimula nila. Inaasahan ko na ito kaya naman hindi na ako magugulat. Napatitig naman ako sa matandang lalaki na marahang naglalakad palapit sa amin. Hindi ko napigilan ng pagkalabog ng dibdib ko nang mapagmasdan ko siya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon at wala akong ibang magawa kung hindi ang kunot noong titigan ng matandang lalaki. Sinong nagbigay sa inyo ng karapatan para saktan ng nag-iisang anak ko? Galit na tanong ng lalaki na ikinagulat ng lahat. Kahit ako'y napamaang dahil sa sinabi niya. Wala akong ideya sa sinasabi niya at malaking revelasyon din to para sa akin. Papa, ano hong anak niyo siya? Utal-utal na sambit ni Angela, kasunod ng pagtingin niya sa akin. Hindi ko siya magawang pansinin dahil nakatuon ang atensyon ko sa matandang lalaki sa aming harapan. Kaya ba ganito na lang ang nararamdaman ko nang makita ko siya? Ang lakas ng loob niyo manggulo sa mahalagang okasyon ng kumpanya ko. At naisipan niyo pang sakta ng anak ko? Singhal ng matandang lalaki. Get out! Malakas na sigaw niya pa. Pero, Mr. Perez! I said get out! Sigaw pa ulit ng matanda para hindi matuloy ang sasabihin ng ina ni Angela. Galit na napabaling ng tingin sa akin ng mag-ina pero wala akong pakialam sa kanila. Kasalanan naman nila ito kaya dapat lang sa kanila yun. Ayoko nang makikita pang mga mukha niyo sa kahit na anong lugar na pag-aari ko. Naiintindihan niyo ba? Singhal pa ng matandang lalaki bago bumaling ng tingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan nang dumapo sa akin ang tingin niya. Kakaiba ang dulot sa akin ng tingin niya. Mommy, huwag kang papayag! Parang batang sigaw pa ni Angela. Umalis na kayo bago pa ako magpatawag ng security. Nagbabantang sambit pa ng matanda. Napapadyak pa si Angela ngunit wala na rin siyang nagawa kung hindi ang maglakad pa alis nang hilahin na siya ng kanyang ina. Kahit tapos na ang guloy hindi pa rin ako mapalagay sa kinatatayuan ko. Napalingon ako kay Calvin bakas din ang gulat sa mukha habang nakatitig sa akin. Anak ka ni Mr. Perez? Hindi makapaniwalang tanong niya. Wala rin akong alam. Mabilis na sagot ko. Nagulat na lang ako nang nasa tabi ko na ang matandang lalaki. Mirna, ang tagal kitang hinahanap. Naluluhang sambit niya't agad na yumakap sa akin. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko po maintindihan. Utal-utal na tanong ko. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyong lahat habang nagsisimula ang event. Sagot niya sabay pilit na ngumiti sa akin. Nilibot ko naman ang tingin ko sa paligid at parang walang gulong nangyari dahil may kanya-kanyang mundo na ulit ang mga taong narito. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa matandang lalaki nang maglakad na ito papunta sa may unahan. Mabuti na lang at kasama ko si Calvin. Bahagyang nababawasan ng kabang nararamdaman ko. Calvin's point of view. Isang malaking revelasyon ang naganap sa event ng bagong kumpanya ni Mr. Perez. Sino nga ba naman ang mag-aakala na
Si Mirna palang nawawala niyang anak. Nang gabing yun ay ikinuwento lahat ni Mr. Perez ang nangyari sa nakalipas na 25 taon. Kahit ako, hindi makapaniwala dahil wala namang nababanggit sa akin ang mga magulang ko tungkol dito. Siyempre, labis na pagkagulat ang naramdaman ni Mirna ng mga oras na yon. Hindi rin nagdalawang isip na sumailalim sa DNA test sila Mirna at Mr. Perez para mapatunayang mag-ama sila. Babe, are you okay? Kunot noong tanong ko nang mapansing tulala na naman siya habang nakaupo sa sofa. Kung may bumabagabag sa'yo, nandito lang ako at handang makinig sa'yo. Dagdag na sabi ko pa. Ngumiti naman siya nang tumingin siya sa akin. Thank you. Sambit niya. Tell me, ano bang iniisip mo? Tanong ko pat agad na naupo sa tabi niya. Isinandal niya ang ulo niya sa balikat ko at sunod-sunod na bumuntong hininga. Hindi lang ako makapaniwala sa mga nangyayari. Ang buong akala ko kasi iniwan ako ng tatay ko noon. Malungkot na sambit niya. Alam kong naiiyak na siya pero pilit niya lang pinipigilan yon. Ang hirap-hirap ng naging buhay ko para lamang maitaguyod ang pang-araw-araw na pangangailangan ko. Tapos malalaman kong isang mayaman at kilalang tao pala ang tatay ko? Dagdag na sabi niya pa. Hindi na napigilan ni Mirna ang kanyang pag-iyak. Hinayaan ko siyang humagulgol habang nakapatong sa balikat ko ang kanyang ulo. Marahan kong hinaplos ang kanyang likod para bahagya siyang pakalmahin. Katulad nga ng sinabi niya, hindi naman niya kasalanan na nalayo kayo sa kanya, hindi ba? Bukod ron ay hinanap ka pa rin niya hanggang ngayon. Sambit ko. Alam ko naman yun. Hindi ko lang maiwasang mapatanong kung bakit sa akin pa yun nangyari. Umiiyak na sabi niya. Naging malakas na ang paghikbi niya kaya naman iyakap ko na siya ng mahigpit. Para akong nadudurog kapag nakikita ko siyang umiiyak. Ang mahalaga, magkakasama na kayo ngayon, hindi ba? Huwag mong hahayaang lamunin ka ng lungkot dahil sa nakaraan mo. Masyado pang maraming pwedeng mangyari sa hinaharap na dapat ay masaya ka. Huwag mong ipagkakait sa sarili mo yan. Hinawakan ko ang kamay niya at hinalikan ang likod ng palad niya. Hindi ko alam kung nakakatulong ba ang mga sinasabi ko ngayon. Pero ang mahalaga ay maibsan ko ang nararamdaman niya. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nanatili sa ganung posisyon at hinayaan ko lamang siyang umiyak ng umiyak hanggang sa kusa na rin siyang tumigil. Agad ko naman siyang hinarap sa akin at hinalikan siya sa noo. Pagkatapos nun ay nginitian ko siya. Smile my queen. We have a lot of days ahead to be happy. Nakangiting sambit ko bago siya hinalikan sa labi. Mirna's point of view. Sa dami ng paghihirap na pinagdaanan ko sa buhay ko noon, hindi ko lubos akalain na aabot ako sa ganito. Masaya ako ngayon dahil mas lalo pang nagiging matatag ang relasyon namin ni Calvin. Kasalukuyan na rin kami nag-aasikaso para sa magiging kasal namin. Halos ilang buwan na rin ang nakakalipas at nagpapasalamat ako dahil naging tahimik ng mundo ko. Wala nang Angel ang araw-araw na sumisira sa mood ko. Thank you for everything, Tay. Seryosong sambit ko habang pinagmamasdan ng aking ama. Ano ka ba naman anak? Kulang pa ya. Sa maiksing panahon na nagkasama kami ng aking ama, ay sinigurado niyang makakabawi siya sa akin kahit papano. Nakikita kong sinusubukan niyang mapalapit sa akin at hindi ko naman yun ipinagkait sa kanya. Hoy, Calvin, iingatan mo itong anak ko ha? Seryosong bilin niya pa. Bahagya pang natawa si Calvin bago sunod-sunod na tumango. Hindi niyo na po kailangang sabihin, Mr. Perez. Sagot naman niya. Nagulat na lamang ako nang bigla akong yakapin ng tatay ko. Agad nangunot ang noo ko dahil sa labis na pagtataka. Tatay, magbabakasyon lang kami. Hindi ako mawawala. Natatawang sambit ko. Wala akong pakialam. Kung pwede nga lang na sumama ako gagawin ko basta't hindi ako malayo sa'yo. Parang batang sambit niya. Napailing na lamang ako dahil sa inasta niya.
Nawala na'y nakakatakot na tatay ko noong unang beses ko siyang makita. Hindi ko inaasahan na magiging ganito siya ngayon. Ibabalik ko rin siya sa inyo, Mr. Perez. Natatawang sambit ni Calvin. Abay dapat lang. Singhal naman ni tatay. Sabay-sabay pa kaming nagtawanan bago nagpatuloy sa pag-aayos ng gamit. Hindi na rin kami nagtagal at nagpaalam na rin kami para umalis. Habang nasa biyahe, hindi ko maiwasang mapatingin kay Calvin. Hindi ko alam kung ako lang pero habang tumatagal ay mas lalo siyang gumagwapo sa paningin ko. Huwag mo akong titigan, baka naman matunaw na ako. Biglang sambit niya sabay tawa. Napairap naman ako sa kawalan dahil sa sinabi niya. Subukan mo lang mawala, tatamaan ka talaga sa akin. Nagbabantang singhal ko naman dahilan para mas lalo siyang matawa. I love you. Nakangiting sambit niya. Agad ko naman siyang nilingon at ngumiti. And I love you too. Sagot ko. Sa paglipas ng panahon ay mas lalong naging matatag ang pagsasama namin ni Calvin. Kinasal kami at nagkaroon ng 2 anak na magkasama naming pinalaki at inalagaan. Wala na akong mahihiling pa sa buhay dahil kontento na ako sa kung ano man ang meron kami ngayon. Ang tanging ginagawa ko na lamang ay magpasalamat dahil kahit na anong hirap ang pinagdaanan ko, dumating din ang araw na naging masaya na ang buhay ko. Kailangan lang magtiwala sa plano ng Panginoon at ang lahat ay naaayon sa kanyang nais. Wakas.